Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, the refuge and strength. Let every breath of that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down as the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let's bow down our head and feel the presence of God. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Thank you for the gift of life and for this time that you have given us to study your word. Send down your Holy Spirit and be our teacher. Help us understand your word as we discuss our topic for today. Lord, open our minds, our eyes and hearts to know the truth of your word and welcome your word to our hearts. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Ayong buntag. Morning. Good morning. Sige pa pong subaybay sa mga balita. Siyempre may tabo sa kalibutan. Ya. Dili na tama tingala ana no. Kay murag for me murag hapit na. Kabalo na mo unsay akong but pasabot. Hapit na Ginoo balik dagway. Okay? Ato ta sa atong lesson number 40, asking for forgiveness brings freedom from guilt. Ang pinakalisod sa tanan mao ang pagpangayo o pasaylo. Ang ginapasabot ani is dito sa imong isig katawo. Pero ang concept nato usahay sa kanggad ba? No. Murag sayon-sayon na ito, Ginoo ko sa ilo ako sa akong mga sala. Diba? So easy. Pero pagkasunod adlaw, buhaton naman nato gihapon. Pero ang pinakalisod na is applying that para sa imong isig katawo kay tungod na sa garbo. Tungod sa pride. That is why ang atong Ginoong Hesus pagtudlo niya nga unsaon sa pagampo, iyag yun nag-repeat. God will not forgive us unless we ask for forgiveness. Kita mismo,
God will not forgive us unless we forgive. Kita ang muuna og pangayo og pasaylo, or kita ang mo decide nga mo pasaylo sa atong isig katawo. Okay. So atong gi tun-an sa may agi, no? It's all about forgiving. And then we have defined forgiveness is a choice to treat others as if they never wronged you. Lisod man na, no? But this time, kita karon ang mo decide to ask for forgiveness dito sa mga tao nga atong gibuhatan sa atong mga kasaypanan, sa atong mga kasipyatan. So our commitment for today is I will free myself from guilt by asking for forgiveness. Muna yung pinakalisod. Imo i-pin down nimo ang imong pride before you can go to the person nga imong nasaypan, and then you will ask for forgiveness. Our text is found in John, 1 John chapter 1 verse 9. Ingon dere, if we confess our sins, He, God, no, is faithful and just and will forgive us our sins and will purify us from all unrighteousness. Ang tanan natong mga kasipyatan nga atong nahinumduman, atong isulti dito sa Dios, and He will not only cleanse us sa atong mga kasipyatan, He will also purify us from those we have no longer remember. Mga kasipyatan nato sa karaan pa ba? Anything atong nahinumduman nga mga kasipyatan nato ato sugilon dito sa Dios, dito atong i-enumerate. He will not only forgive us, He will also cleanse us from all unrighteousness. Those things nga atong gibuhat nga wala nato na mahinumduman, no? And sometimes we are unconscious kandi ay nakasipyat na taba dito sa atong isig katawo. So ang context din this is part of John's letter addressing the importance of confessing our sins and walking in the light sa kahayag. So kini nga verse follows his statement that if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Kung maingon ka nga wala kay sala, you are deceiving ourselves. Kung inyo na hinumuduman tong babae nga nasakpan nga adulterer, gidala dito kang Jesus kay mao man gyud ang ilang law, ilang balaod. Sakpan gyud ni siya, caught in the act, red-handed. So naingon si Jesus, nagsulat-sulat siya sa yuta. I don't know kay naa ko na behind that is na ko na mga cultural implications. Nagsulat-sulat niya sa yuta. And then itindog siya, diningon siya nga katong mga walay sala mo unang mo bato. So walay nakahimo. No? Walay nakahimo. It does not mean nga ang babae dili sulutan. No? Galing, be sure nga kung mo perform ka sa imong act, especially personal nimo ba kay hatred lang na nimo, and then ang motive behind is si Jesus mo ang ilang ipin down ba. No? It's not necessarily nga ilang silutan ang sayop sa babae, pero ilang gidala kang Jesus kay gusto nila i-trap si Jesus mismo. So ningon si Jesus kung kinsa ang walay sala din ako na una nga mo bato, and then walay ni bato ni nangawhanaw sila. So ingon siya sa babae, asa naman ang imong mga accuser? Siya wala na. So giingnan ni Jesus, go and sin no more. Meaning, gideclare ni Jesus nga kini nga babae nakasalagyon. Pero naingan si Jesus, ayaw na usba. Go and sin no more. So balikan nato ang atong text, ang iyang context. Sa verse 4,
1 John chapter 1 verse 4, ingon dere, we are writing these things so that our joy may be full. Gisulat ni John the Apostle, kini aron nga makumpleto ang atong kalipay. Meaning everybody will be happy. Kung pasaylo ka, mangayo po kag pasaylo, everybody will be happy. No? Okay. Verse 5. This is the message that we have heard from Him. Muna ang mensahe nga atong nadungog niya. O kang Jesus. And declare to you, God is light, and in Him there is no darkness, none at all. Makita man gyud ang tanan natong mga kasaypanan diya sa atubangan sa Dios. Ang ato gani Ginoong Hesus nagsulti, I am the light of the world. But He also said, ato man gitun-an last time, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Verse 6. If we claim that we have fellowship with Him, if we claim that we are Christians, or if we claim that we are religious, but keep on living in darkness or in sin, kasi tawag ana, well, ang simple nga pulong ana in one word, hypocrite ka, di ba? Hypocrite. We are lying and not practicing the truth. But if we keep living in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Kanang musulti ka ba ako makasala po, kitang tanan makasala, we are admitting our mga kasipyatan nato, mga kakulangan nato. Unsa man na siya nga klase values na nasa atong core values kanang ginaingon mga integrity. Integrity does not mean na wala kay sipyat o wala kay sala. Part na siya diha, but integrity also means you are willing to kanang bang pasundayag imong kaugalingon nga may mga kasipyatan kita. Oh? Open ka, walay natago. Okay? Since the beginning, after Adam sinned, naana nang gitawag nga blood. Blood is required for the forgiveness of sins. Kaya naingon man ang God kang Adam, the moment you eat this fruit, forbidden fruit, you will surely die. Kunya ang ato bang kinabuhi, naagyo na sa Bible, it's in our blood. Gani ko ng usa kalamatyon kinadisgrasya na ay blood transfusion, ba? Kaya importante ang blood para sa kinabuhi sa tao. Kung wala na blood nga mo circulate, patay na ta, di ba? Wala na mo oxygen nga mo sa atong brain. Okay? But in AD 30, 1995 years ago, the final blood sacrifice was done by Jesus on the cross at Calvary in Jerusalem, in Israel. Grabe ka ng Israel, no? Famous na iba. Mahimo man siya superpower sa Middle East karon, no? Murag nagpa dala ang ang Iran o mga feelers ba sa mga palibot ng mga country, please ceasefire na inang Israel, ceasefire na ni. Okay, so Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. That is the first sentence na iyang giabdal dito sa cross. Forgiveness, good. So applying this forgiveness to ourselves doesn't mean dili na ta makasala. Samtang niya patas kalibutan, kasala na magutag gihapon. What we need to do is confess our sins to God. What to siya atong gibasa nga verse kaniha. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Nga na siya na. Una, nga mga principle, tulo ni siya kabuok, is confession of sins. We are called to confess our sins to God.
Dili lang ni siya acknowledging our wrongdoings, but actually admitting them to God, seeking His forgiveness and cleansing. Admit yun ta. And then, ikaduha rin nga principles nga ato natunan, God is faithful and naasaya ang hustisya. Dili ka matawag nga hustisya kung dili ka kabalo mo lantaw sa sinugdanan o sa katapusan sa imong mga actions ngano nakahimo ka o kasaypanan. And if such kasaypanan kinahanglan og pasayloon, kinahanglan siyang tun-an pag-ayo. Or may nga tangan ng taong ginato kung unsa ang nasa sulod sa kasing-kasing sa atong isig katawo, whether he is really asking for forgiveness or not. Nako na yung mga mind reader nga tao nga mga talented yun ba, they can really read minds and they can read emotions by just by looking at the eyes. Hindi mo lang natawon ang mata. Na yung mga intelligence US o Russia nga as they gather information, they look at the eyes. Ang tawon rin nila ang mata kung gabinutbot baka dili. So lang tawa pa ko ba? Kung gabinutbot ra mata o wala, no? So pero ang Ginoo can really see what is inside us. Mga feelings nato, nga emotions. So gani wala pa ta kahibalo kun unsay atong buhaton sa sunod ugma, sunod adlaw. Kabalo na daan ang Ginoo ba, he can foresee. Natay cellphone, matawag ta sa atong mga friends either sa US o sa asa nga mga lugar. Pero ang Ginoo maka communicate ra man ta just by uttering words. Bisan dili ka kita maka-utter sa atong mga words ba? Maguna-una ra ta nga mga itagpasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo nakabalo. Asa may tawag na? Sobra pa sa high-tech, no? Sobra pa sa atong teknolohiya karon, present technology. Okay? So God is faithful and just. He is true to His promises and will always act in righteous manner. He is ready to forgive us when we confess our sins. Pero ano mo confess pag yun ta? Importante magyun ang gikan sa ato. Gani, kinalan kung mangayo ta sa Ginoo sa atong pagkaon, daily na siya. Tungod ang God, lahat siya nga mo communicate ta sa iya. Relationship man na. Oh. Kung wala kay communication sa usa ka tawo, wala kay relationship. That is why sa na-break ang relationship ni God o ni Adam, nangita si God kang Adam. Adam, hain man mo. Kabalo na biya na Ginoo, hain sila. Because God wants the answer. Kay once nga mutubag sila, there is relationship. Ang walay tingganay, wala na yung relasyon. Di ba? So, sunod sa panimalay, husband and wife, walay tingganay. Masay ang mga anak, walay tingganay sa ilang mga ginikanan, kay puting huulag yun. So, dili na ka makikrelasyon ako, wala naman kay tingog-tingog diha. Di ba? That is why we have to ask for forgiveness. Ato gina siya i-confess. Kaya we want to restore relationship. And then after that, ang third principle will follow, cleansing from all unrighteousness. When we confess our sins, God forgives us and cleanses us from all unrighteousness. Not only the sins that we are asking for forgiveness, pero katong mga butang nga nalimtan na nato. Mga nabuhat na to sa una nga wala ta naka-confess. Nga mura okay na to. Ano ra ba? Namagod tayo mga ating okay na siya. Purputing sakita na kaya na yung gibati. Yung gibatsyag. Yung sigir ta ingon nga okay ra to. Pero dili gyud na siya okay. No? I mean, nara kay gihuna-una ang gamay nga dili mao. Ang God kay baluan na. So we have to confess. No? This means He removes the stain of sin
and makes us pure in His sight. So, balikan na to ang text. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and will purify us from all unrighteousness. So, kani nga verse encourages us to be honest with ourselves and to God about our sins. It reminds us that God is always ready to forgive and cleanse us when we turn to Him in repentance. 3 seconds silence. Let's close our eyes. Kung sa mga dili maayong panghuna-unaan nato karong buntaga ato i-confess kang God. 3 seconds. Okay? Silence. Lord God, pasayloa kami sa among mga kasaypanan. Amen. Ya, natatamad.